everyone! So for today's video mga sisi, istatakan naman natin kung ano ba yung mga qualification na hinahanap ng isang employer. So ito mga sasabihin ko mga sisi, is post to ng aming agency at para sa trabahong seafood processing, which is yung work ko nga mga sisi. Nasa raw food product manufacturing kami mga sisi. So itong sasabihin ko guys, itong mga qualification na to is ito talaga yung nahanap ng employer at hindi yung agency mismo ang nagde-decide kung ano ba yung mga qualification. So ayun po ha, klaro lang po yun mga sisi. Number 1 mga sisi is 18 to 35 years old. Ayan mga sisi, kung 18 to 35 years old ka, pwede ka na pong mag-apply pa Japan mga sisi. Kung nasa mind mo na talaga na gusto mo mag-abroad, ayan guys, kumuha ka na agad ng passport. So 18 to 35 years old. Okay, number 2 natin mga sisi. Willing to study Nihongo, mga sisi. Ito guys, ito yung una mong challenge na part mga sisi. Kapag mag-apply ka, tanggap mo bang mag-stay in sa agency mga sisi ng 3 to 4 months, yung iba nga 6 months pa mga sisi. Ayan, 3 to 4 months na walang uwian mga sisi. Kumbaga training na yon. Kailangan mo talagang sumailalim sa study mga sisi ng Nihongo mga sisi kasi talagang nasa part siya ng process mga sisi ng pag-aaral ng Nihongo. Okay? Okay, number 3 mga sisi, kaya mong magbuhat ng mabibigat. Alam niyo ba, nung in-interview ako mga sisi, sabi, ilan daw ba yung kaya akong buhatin mga sisi? So, guys, kasi meron kaming product ng meron kaming process na nagbubuhat-buhat mga sisi. Totoo po yun. Sinabi ko nga dati na 15 kilos, 15 to 20 kilos, ganyan. Tapos yung katabi ko, sinabi niya na 30 kilos, sa baba yun. Tapos medyo, may laman din, medyo mataba rin, konti, ganun. Sabi niya 30, 35, ganun. Tapos sinabi sa kanya, pakita daw niya yung muscle niya, ganun. Guys, magpakatotoo ka sa sarili mo kung ano yung kaya mong buhat. Sabi ko, 15 kilos. Ayan. Ayun pala, yung 50 kilos, mabigat na rin yun mga sisi. Pero yun talaga yung sinabi ko. Kasi dito sa Japan, guys, bawal ang pabebe. Talagang, pag may trabahong buhatan, bubuhat ka, guys. Ayun talaga. Pero minsan partner kayo, yung pali-paleta, gano'n, nagbubuhat kayo. Pero, kaya nyo naman. Siyempre, hindi naman kayo papabuhatin na mas mabigat pa sa inyo, di ba? Siyempre, yung pangbabaeng bigat, mga sisi. Kaya hindi ko pwede pabebe dito. Basta, ayun, able to lift heavy. Ayan, kaya mo magbuhat mga sisi. Hindi yung 5 kilos na din pa mabuhat. Ganun. Huwag naman ganun. Siyempre mag-apply ka rito sa Japan mga sisi. At expect mo na mahirap ang trabaho. So, number 4 tayo mga sisi is no tattoo. So, nakalagay po dito mga sisi is no tattoo. So, nung nag-aaral kami guys, nag-observe din ako kung may mga tattoo ba yung mga kasama ko guys. Pero wala po talaga akong nakita mga sisi. So, may mga agency naman po na pwedeng may tattoo, may mga agency din na wala. So, maghahanap po talaga kayo mga sisi. So, ay nakalagay po dito is no tattoo. Okay, number 5 natin is physically fit mga sisi. Siyempre, lahat naman po ng trabaho is, ito po yung qualification din na hinahanap mga sisi. Kailangan po talaga is physically fit ka mga sisi. So, may medical po kasi dito mga sisi. Bago ka pumunta rito sa Japan is may medical. At pag nakarating ka na rito mga sisi, mag-1 year ganun, magme-medical po kayo. Taon-taon po ang medical dito mga sisi sa Japan. So, physically fit mga sisi. Kaya ngayon, dapat halagaan natin ang sarili natin. Lalo na kung may balak tayo mag-apply dito pa Japan mga sisi. So, ayan, physically fit. So, sa susunod na video ko na lang sasabihin ko ano ba yung mga medical na in-exam sa akin. Ayan, nung nagpa-medical ako rito, papunta dito sa Japan mga sisi. So, etong magkagandahan ng sa agency ko guys is kahit wala kang experience dito sa pag-factory mga sisi, is pwede ka mga sisi basta ikaw yung matipuhan ng employer kasi naniniwala naman ako na kahit wala kang experience at malalaman mo yung isang bagay mga sisi, malalaman mo yung isang bagay mga sisi at matututunan mo. So, ayun lamang po guys. Maraming salamat. So, please subscribe my YouTube channel and thank you and God bless. Bye!